sa matapos nga po niyang tumakas dito sa ICC warrant of arrest niya. Kasama natin ang convener ng Duterte Panagutin Campaign Network, Attorney Jojo Lacanilao. Attorney Jojo, magandang morning po. Danny at Rica sa programang Balita Patan. Hi, magandang umaga, Dan at Rica. Thanks for having me on. Our pleasure, Attorney. Salamat, Attorney. Opo. Attorney, simulan po natin sa panawagan po ng inyong grupo, ang Duterte Panagutin Campaign Network. At ito nga pong pagtatago ni Senator Ronald De La Rosa. Kayo po ba ay nagulat sa maaksyon na parang teleseryeng probinsyano na nangyari noong nakaraang linggo? Ako hindi nagulat kasi alam ko madrama to si Senator Bato at saka si Senator Alan Peter Cayetano. So, obviously, yung politika, yung pagpunta niya ng May 11, it's nothing about serving the nation, di ba? It's just about taking over the Senate. 13 votes. Siya yung pang number 13. At tapos, ayos na. Kasi pagpasok niya, meron na siyang protective custody. At bay na yung NBI at saka yung mga arresting officers. So, nagulat ba ako? Hindi masyado. Kaya lang talagang nakakalungkot. Kasi yung Senado talagang bumagsak na ang trust rating sa bayang Pilipino. Kasi paano mo pagtitiwalaan ang ganyang Senado na they have no capacity to govern. Napakagulo nila. The last week was really a circus. Sabi nila, you elect clowns, you get a circus, di ba? So, ganun nangyari last week Kaya bagsak na bagsak ang Senado at si Senator Bato na wanted for one of the most heinous crimes ng international community, hindi lang ng Pilipinas, international community, nagtatago at pinabayaang makawala at makatakas. So, that's entertaining. Kaya lang, it's tragic. At the same time, it's comic. Yeah. Attorney, kasi siguro naman lahat kasi ang pinag-uusapan itong Republic Act 9851, di ba? Mukhang ito parang sinuportahan doon sa komento na binigay ng, siguro nasundan niyo yung sinabi ng Solicitor General, di ba? Si Attorney Darlene Berberabe, na sinasabi niya na talagang pugante na at hindi pwedeng gamitin ang local court to serve the warrant of arrest against kay Bato de la Rosa, kay Senator Bato. Nung nakita niyo yung ganitong reaksyon at mukhang umani ng suporta ho sa social media, Attorney. Yeah, hindi naman ako nagulat kasi alam ko naman si Dean Berberabe, din namin sa UP Law, tama naman yung kanyang pag-iisip Tama naman yun. Ang kinagugulat ko lang din, anyway, kung ganyan ang position ng government, bakit hindi nila in-implement kaagad yung arrest warrant? Yun naman palang gobyerno, pasok dun sa idea na under 9851 na pwedeng isurrender si Bato nang hindi na kailangan dumaan sa local process. Yun na pala yun tapos yun naman yung position nila sa Supreme Court ngayon. Bakit pa natin hintayin na isulat nila yon? Kasi yun naman pala yung position. Anong ginawa ni BBM? Yan ang tanong ko Anong ginagawa ni BBM? Di ba niya iniisip yan? At wala pa tayong naririnig sa kanya. Sabi nga namin BBM, where na you? In all this, nag-aagulo Senado, ang gulo-gulo ng economy, ang taas-taas ng oil price. Where na you, President? We need your leadership. Pero as Attorney Jojo, gusto ko lang para malinaw lang doon sa mga nakikinig, sa mga viewers natin, yung parang hinihintay din nila kasi siguro yung reaksyon ng Supreme Court kasi may hinihain di ba? Na somehow parang dinidispute nila yung 9851, parang nagbigay nga ng 72 hours. So siguro to maintain the peace, hintayin natin ang Korte Suprema para walang masabi yung kabilang kampo. Ano ho ba yung tingin yung ganun strategy? Pero ito nga, siguro, it will weigh more pressure ngayon sa Supreme Court because of the comments made now by the Solicitor General. It doesn't make sense to me as a lawyer. Kasi alam mo, pag wala kang TRO, bakit mo pinipigil yung sarili mo? Okay. Why are you trying to, prevent your own self na pursue mo yung tamang gawin? Kasi ang position ng gobyerno, according to SG, hindi na kailangan Pwede nang arestuhin. Tapos sasabihin ng gobyerno, hindi hintayin natin kung ano sasabihin ng Supreme Court. Wala nang TRO ang Supreme Court Why will you assume na magkakaroon ng TRO? Kasi pag nagkaroon na ng TRO wala ka na magagawa. So meron kang window ngayon na pwede mong gawin yung nasa isip mong tama, according to OSG, at implement mo, warrant of arrest mo, wala namang TRO. There's nothing illegal about it kung inaresto mo siya. Kaya hindi ko naintindihan yung ganong reasoning. Ano lang yan palusot lang yun for an inaction, clear inaction
on the part of the executive branch of the government. Hindi ko alam kung ano nagmo-motivate sa kanila, natatakot ba sila sa politics and all that. But because of that, hindi nila ginagawa yung dapat nilang tamang gawin. Meron po bang merito yung paghingi nila ng TRO? Kung wala namang karapatang pantao ang nalalabag para kay Senator Ronald De La Rosa? Wala. Waste of time yon. Kasi unang-una, how do you expect the court to issue a temporary restraining order, hindi injunction, temporary restraining order sa co-equal branch ng government niya. Mahirap gawin yan eh. Kaya palagay ko, ang Supreme Court hindi nag-i-issue kaagad eh. Kasi alam nila, it's gonna be a constitutional crisis. Kasi parang sila na yung pinaka-boss dito, yung executive na may poder in terms of foreign policy, execution of laws, sasabihin mo, huwag mong gawin yung trabaho mo under the Constitution. May problema yon. Kaya, yung paghingi nila ng TRO, of course, if I understand as defense lawyers, they will try to do that. Kaya lang palagay ko walang merit 'yon, ano? Walang merit, and I'm thinking na hindi rin ibibigay ng court yung TRO. Maybe the court will judge it sa injunction proper itself, pero hindi yun bibigyan ng temporary restraining order. Kaya hindi ko naintindihan nga yung self ng administration na hindi nila ginagawa yung trabaho nila para arrestin ng isang tao na charged with the most heinous crimes in the international community. That's just, to me, abandonment of your own responsibility. Opo. Ngayong araw matatapos yung 72 hours na ibinigay ng Korte Suprema for different agencies no na makapag-respond dito sa TRO nga na hinihingi ni Senator Bato de la Rosa. So, matapos lang po ang deadline na ito, maari na po ba ulit? Kasi active naman talaga eh. Active naman talaga yung warrant, 'di ba, ng NBI. Pero once matapos itong araw na ito, Attorney Jojo, pwede na ba silang tuloy na actively hanapin si Senator Bato and to finally issue the warrant? Yung manhunt. Lalo na't wala na siya sa Senado ngayon, di po ba? Alam mo, as a lawyer, hindi naman dapat huminto eh. Kasi sabi ko nga, hihinto ka kung tama yung ginagawa mo, alam mo yung tamang ginagawa mo, OSG said so, yun ang position nila, hindi ka dapat huminto. Ngayon, yung 72 hours na yan, significance lang noon, nagbinigay ng court for both sides is that after these comments, the case will be submitted for decision. That's it. It doesn't guarantee, it doesn't mean magkakaroon ng TRO, it doesn't mean mawawalan ng TRO, it doesn't mean that. Bahala ang court doon. I don't see that they will be issuing the TRO itself, no? Pero the government's position is not understandable to me. Na huminto tayo ngayon. Yun ang trabaho nyo. Wala naman nagsasabing huminto sa inyo eh. Pag sinabi ng court huminto kayo, di huminto kayo. Wag yung huminto na tayo kasi baka hihinto tayo in the future eh. Doesn't make sense, diba? Attorney, ito, itatanong ko lang. Kasi syempre, bago pag-usapan natin yung supposedly pag-convene ng impeachment court ng Senado mamaya, syempre pinag-uusapan yung posibleng mapalitan yung Senate President, si Alan Peter Cayetano. Kayo, na mismo convenor kayo ng Duterte Panagutin Campaign Network, ibig sabihin, any change of leadership, let's say, mapalitan si Senator Cayetano or he remains, tapos siya nag-convene, meron ba kayo mga agam-agam just in case he will be the one na mag-lead nitong impeachment trial in the meantime kung sakaling wala man lang pagbabago in the meantime? Absolutely. Kasi alam naman natin yung mayorya ngayon is virtually DDS, no? Talagang kakampi sila ni VP Sara, and I know the objective of the VP Sara camp reflected by the positions and the public statements ng mayorya na yan is that they don't want any trial. Gusto nila either i-delay to o maglaho na to. Kaya every step of the way binabantayan natin yung gagawin ng Senate. Kasi may mga threats na mag-motion to dismiss na hindi natanggapin yung mga evidence. Posible mangyari yan, kahit violation ng Constitution, mag-motion to dismiss kahit wala pa yung ebidensya. I will not put it past them. Kasi yung nangyari last year kay Chis Escudero, di ba? Binalik pa nila sa Kongreso yung yung dating complaint. Remand, the term coming from APC. Remanded the complaint. Yung pala, hinihintay lang ni Chis na magdesisyon yung Supreme Court. Kung ano pang dahilan, sinabi niya, kesyo-kesyo, pero actually hinihintay niya yung Supreme Court na sabing ma-invalid yung complaint ng House, no? So, para sa akin,
sarsuela, no, to the hilt. So anyway, so even now ngayon may mga ganun tayong agam-agam sa kanila kasi alam natin ayaw nila. Robin Hood Padilla himself said, ako oppose ako sa impeachment. Wala pang evidence. Wala pa sa yung article. Hindi pa Parang niya binago na eh. Binago na yata niya eh. Hindi, binago nga niya eh. Pero Di ba ngayon, obviously, yung support pagbabago na siya? niya ngayon, PR na lang yon. Oo. Style na lang yon para sabihin niya, hindi, objective ako, blah, blah, blah. Pero before, when he was really free to Yeah. say anything, Yeah. sabi niya, oppose ako sa impeachment. Tapos sasabihin niya, kasi opposition naman kami, lahat ng gagawin, o oppose kami. Ang question ko sa kanya ngayon, with that kind of reasoning, ngayon mayorya ka na, are you in favor of impeachment already? So it doesn't make sense. No? Obvious na obvious yung ginagawa nila. Kaya nababantayan natin mabuti. Kasi hindi natin alam, mag-convince sila ngayon. But what will happen in the convening today? No? What Yeah. will Marcoleta say, for example, to stand up there? mamaya. And alam naman, everything is possible under the sun with this majority. Kasi ang objective nila is to stop the impeachment trial. No? Ayaw lang sabihin yan, pero yan ang objective nila. Kaya dapat mapagmasid talaga ang bayang Pilipino. Huwag nating payagang gawing i-railroad nila to. Kailangan magkaroon ng trial according to the Constitution. Oo. At alam natin, walang 16 votes to convict right now. Yes. Pero we need to see the evidence presented by the prosecution para makita natin, teka muna, paano nagkaroon bilyong-bilyong piso itong mga to? Wala namang kinikita to sa gobyernong ganyan, wala namang silang negosyong napakalaki. Saan ang galing yan? So, there will be DDS na die in the wool, no? Na hindi na magpapalit ng isip yan, kahit na 30,000 yung pinatay sa EJK. Pero may mga DDS na pag nakita siguro nila yun, baka magbago ng timpla yung pag-iisip nila. Kasi yung katotohanan nasa harap na nila. Kaya kailangan talaga mag-trial at makita natin anong ebidensya na nakita na natin ng konti sa House, pero makita pa natin with the explanation of VP Sara, who has refused since the beginning To say attend. anything and Opo. explain and attend. Yes. Tas sasabihin nila bloodbath. Hindi bloodbath eh. Iwas bloodbath sila pag nakita yung trial. Kaya yun ang objective nila, obvious yun sa mga moves nila sa Supreme Court, panayimpigil nila, TRO, question everything, delaying tactics. So tignan natin ngayon, nakabang na tayo sa first day of impeachment, and then what will the allies of VP Sara in the Senate do today to again delay this? And in fact, maybe hopefully for them, mawala na tong trial na to. Makalimutan na ng mga tao for some technicality or whatever it is. Oo. Kaya kailangan magbantay tayo. Hindi natin yan bibitawan, sir. Ang dami nating nagagalit kung gano'n ang kanyang gagawin, di ba? Kaya nga talagang babantayan natin. Isa sa mga nakita natin na ginawa nilang early changes na ngayon, no, ay yung pagpasa ng ni Marcoleta ng memorandum ata yun, na sinasabi nga po na maari ng Bumoto? o bumoto at umattend remotely, Online? remotely ang isang senador bilang senator judge when in the Constitution nakasulat na dapat personally kang nandoon. Physically. Oh, you Oo, have to 'di be ba? Ang presence mo ay nandoon sa mismong Senate trial. So bumabalik na naman tayo kay Senator Bato. Na parang meron ka na namang meron ka na namang ibinibigay na pribilehiyo ng Senado. Sa isang pugante? 'Di ba? Na isang allegedly pugante, sabi na nga ng OSG. Oo, pugante na talaga. Sinabi na ng OSG, di ba? So, isa rin kasi sa reasoning bakit siya nagtatago, Attorney Jojo, is because ang argument nila na ginamit din ng Pangulong Duterte, ginamit din ng kampo ng Pangulong Duterte noon, partner, di ba, na hanggang ngayon wala pa ring sagot ang Supreme Court na yung nangyaring aresto kay former President Duterte ay unconstitutional, ay wala na sa jurisdiksyon ng ICC. Until now, walang sagot ang Supreme Court ngayon. Kaya pati ito ay nagagamit na excuse ni Senator Bato de la Rosa. Sa palagay niyo po dapat na magsalita finally ang Supreme Court regarding this? Well, ang Supreme Court is sovereign in itself. They hindi sila ng politika ng bansa, no? As long as they don't say anything, status quo ang mangyayari ngayon. Kung hindi sinabi ng Supreme Court na illegal yung nangyari, legal lahat ang presumption natin na ginawa ng executive yung dapat nilang gawin within their powers in the law. May law eh. Hindi naman to walang law. Merong law 9851 na for them, ito yung legal basis namin, color of legality, presumption of regularity. Nandyan sa kanilang lahat yan eh. So, hindi mo dapat, tama yung ginamit na word, excuse lang po yan. Hindi yan justification. Excuses lang yan para sabihing
magtago si Bato. Ngayon, si Marcoleta is really a sneaky person, di ba? Very, very scheming and sneaky person. Kailangan si Bato, binigyan nila ng ganong privilege kasi baka mapalitan kasi si Alan eh. Yung 13 kasi napaka-delikado, di ba? Pag hindi ka bumoto, kaya sumipot si Bato ng May 11 kasi alam niya Siya yung kailangan pang boto 13. Siya yung pang wala 13. na silang 13 kasi hindi na siya sisipot eh. Oo. Ngayon, ikaw si Marcoleta, napakagaling ng pag-iisip mo, na basang-basa naman ng lahat ng tao, gagawa kayo ng exception para yung 13 ma-preserve mo. Oo. Kasi pag may attempt ngayon na natanggalin sila, wala na si Bato eh. So, Oo. di ba obvious? Parang magician lang, attorney partner eh, no? Yung a magician has many tricks under his wig. Ay, under his hat, di ba? Ganyan. Oo. So Kaya lang, katawa-tawa. Funny, everybody sees through it. Anong nangyari ngayon? The Senate has the lowest rating of trust among the Filipino people. Attorney, We think, ako personally, this Senate under Alan Cayetano cannot govern. Cannot govern. Wala sila. Nakita mo, 1 week, walang chaos ang Senate. May barilan 1 week pa. pa lang. Attorney, ano ba? Let's say from the ranks sa grupo nyo, mga lawyers groups, alam ko may mga statements na rin yung mga deans mga law, yung mga law schools, di ba? Tama, oo. For now, ang parang, ano bang namumuong sentimiento? Parang gusto nyo kung ang mangyayari mamaya, immediately before mag-convene as impeachment court, would you support yung ganung mga hakbang na kasi posibleng i-convene niya muna si Alan Peter and then later on pagkaroon ng change sa Senate leadership? Pero for now ho ba, mas gusto nyo na before he convenes, magkaroon muna ng palit muna as Senate President? Oh, we wanted to change Alan Cayetano Before yesterday. mag-convene? Oo. Yesterday. Kaya, kasi it will affect the schedule, no? Totoo naman yun, kasi bago na naman schedule, baka hindi matuloy yung impeachment court kasi magkakaroon naman ng reorganization. I think, but it's for the better it's better for the country na hindi si Alan Cayetano magpe-preside yan. Kasi obvious ang kanyang bias, no? Obvious ang kanyang mga scheme. Obvious. Kaya, paano mo pagtitiwalaan ang gagawin ng Senate na ganyang mayorya? So, I mean, I'm with all those people who call for his resignation. I hope it happened yesterday, but it's not. So kasi ngayon talaga with Alan Cayetano down, kahit na anong pukpok niya sa table ng malakas, wala lang naniniwala sa kanya. Konting-konti na lang. That's not the kind of leadership we have. Walang trust ng taong bayan. Parang knowing yung history, may mga nagsabi na nga, pati si analyst, si Ronaldo Llamas, binanggit niya, yung nangyari doon kay Lord Alan Velasco na hindi ino-honor yung term sharing. Naalala niyo ho ba yun? Di ba? Parang naungkat uli ngayon yun na ibig sabihin, he is hanging on to his position. Di ba, attorney? So, ibig sabihin, pwedeng marami ang mangyari mamaya if he is allowed to convene as an impeachment court ang Senado? Ganon? Yeah. Oo. I mean, obviously, may track record na binanggit yan ng mga komentarista, no? Jess Falsis, kasi yung mga ibang tao pa na nung magpapalitan, i-implement na yung agreement sa House last time. Abay, kapit ko si Alan. Palagay mo, nagbago na siya? Parang hindi, no? Masyadong scheming pa rin. Pagtanggal niya, yung mayorya, paglagay niya kay Bato, protective custody, pag-iingat, plus ka, ready to fire his guns 27 times para lang magkagulo and everything like that. Don't put it past Alan Cayetano. He's capable of this. Napakarami nang nangyayari, pati yung mga CCTV nawawala, mga sabina na ayaw tanggapin. All because it centers around one man pa na nagtatatakas. But with that, we'll let you go muna, Attorney Jojo. We'll have to leave it there. Balikan ka po namin ulit sa mga susunod pang mangyayari dahil ang dami pa nating pag-uusapan dito sa nawawalang pugante na ito. Maraming salamat, Sa Senado Attorney. mamaya. Thank you, Attorney. Maraming salamat, Good Attorney. morning po sa inyong dalawa at sa lahat ng inyong tagasunod. Opo, Yun. good morning po si Attorney Anacleto Ray Jojo Lacanilaw III mula sa Napaka-helpful partner Oo. ng mga insights, di ba? Oo. Somehow, dapat ang mga lagi natin nakakausap. Very